Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Yusek Claire Castro, pinakita na. Pinakita na ebidensya hawak ni BBM kay Duterte na patayo si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinalagan si VP Sara ni Yusek Claire Castro matapos tawagin si BBM na bobo at pabida. Kaya binulgar na gastos pala lahat daw ng gobyerno, lahat ng travel ni VP Sara. Grabe si Yusek Claire Castro, pinakita na. Pinakita na ebidensya hawak ni BBM kay Duterte na patayo si VP Sara. Tara panoorin natin. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest.
At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may you know, kung, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito, manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Maricar Sargan, Brigada.
Good morning, Yusek. Ibang topic din po. What is the palace reaction po to criticism from Kabataan Representative Rene Co? And I quote, ito po yung sabi, kahihiyan ang Pangulong ito na sunod-sunuran sa dikta ng mga dambuhalang korporasyon. He merely follows the whims of these corporations. Hinarangan na nga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at hinayaan pa ang pagtaas ng presyo ng langis. Although DOA Acting Secretary Sharon Garin said nakaraan na it was the President who asked who appealed to the oil companies na i-stagger yung price hike ng oil. Ano po reaction ng Palas, ma'am? Opo, sana po medyo maliwanagan po ang Kabataan Party List kung ano po ba talaga ang ginagawa ng Pangulo. Unang-una po, sinabi niyo po yata, hinadlangan na ang pagtaas ng sahod. Hindi po naghahadlang. Gusto po nating i-correct yan. Hindi po humahadlang ang Pangulo sa pagtaas ng sahod. Makikita po nila yan sa record po, sa Regional Tripartite Wage Board natin. Taon-taon po, yan po ang hiling ng Pangulo na magkaroon po ng pagtaas ng sweldo. Kung ito pong hinihiling nila ay 200 peso wage hike, yan po ay nasa Kongreso. Kung hindi po nagkakasundo sa ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, at hindi po pwedeng basta po magdikta ang Pangulo. Hindi po ba ayaw natin ng isang leader na diktador? Ayaw natin ng leader na hindi nag-iisip. Ayaw din natin ng leader na puppet lang. At ayaw natin ng leader na nagbabakasyon lang. So tandaan natin, sinabi po ni DOE OIC Sharon Garin na ang presyo ng crudo ay nababase po sa global market forces. At meron po tayong oil deregulation law. So, kung nais po talaga na madiktahan ang presyo ng crudo, mas maganda pong gumawa na agad ng batas at magbalangkas na rin ang Kabataan Party List patungkol po dito. Para kung meron na pong batas, ay mai-implement po at mai-enforce po ng Executive Department. Good morning po, Yusek. Regarding po dun sa flood control project ng gobyerno po natin, kumusta na po ang status ng mga proyekto since panahon na po ng tag-ulan at nakakaranas na rin po ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar, especially po dito sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala pa po akong detalye at hindi pa po natin nakakausap si Secretary Bonoan. Pero malamang po by next week ay makakakuha na po ako ng detalye. Ang nasa akin lamang po ngayon ay ang kanilang naging trabaho dito sa Tangos Tansa Navigational Gate at nagulat na rin po, nagbigay na rin ng ulat itong si Representative Toby Tiangco at nakikipag-ugnayan nga daw po ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Manuel Bonoan at ito po ay matatapos na po, magiging fully operational na po itong floodgate na to sa July 1. Inayos po nila ito para po maibsan naman po ang pagtaas or ang pagbaha sa nasabing lugar, lalo na po pag high tide. So yun lamang po muna ang aking maiuulat, but pinapangako ko po pag nagkaroon na po ako ng detalye patungkol sa project ay ibibigay ko po sa inyo lahat agad. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, Yusek. Nakapanayam po ng himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, at naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas sa kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. In the words of the ambassador, and I quote, sabi po niya, "We hope that since the Philippines has good relations with Israel, is to apply some pressure on Israel in order that Israel respects the humanitarian question in Gaza, especially and in the West Bank as well." Opo. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions.
So, kaya po nananawagan din po ang bansa natin, ang ating pamahalaan, para masiguro po na wala sanang tigil, no, unhampered delivery ng tulong sa mga Palestinian nating mga kaibigan. So, pero patungkol po sa kanyang panukala, i-defer po natin ito sa DFA. Ang hiling po nila is for the Philippines to apply some pressure. Malinaw po yung sinabi ninyo na posisyon ng Pilipinas, but how are we going to manifest that position? Sa ngayon po, i-defer natin ang inyong katanungan sa DFA dahil ito ay foreign policy po. Salamat po. Thank you. Salamat, Ivan. Maraming salamat, Maricar Sargan. Next question, Lef Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, plano po ng Amerika na buwisan ang remittance ng mga foreign workers sa US. Although ito ay pinagdedebatehan pa naman sa US Senate. Pero alam naman po natin na ang remittance malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Ang sabi po ng Ibon Foundation, this is something that the Philippine government should raise directly with the US. Ano po masasabi ng palasyo? Opo, nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Finance at ayon po sa DOF's Chief Economist. Ito po, and I quote, out of the 4.4 million overseas Filipinos in the US, only 20% will be affected by the proposed tax proposal, which is seen to take effect on January 1, 2026, if passed. The tax will affect non-US citizens, including green card holders and those with working visas, H-1 visa holders. Although 41% of the remittances are routed through the US, not all of these are from Filipinos in the US because remittances are routed to the US via correspondent banks. The expected loss in remittances might only be as much as $100 million out of the out of the $36.5 billion projected remittances in 2026. The estimated effect is minimal decline of 0.003% of GDP. While we see the estimated effect is minimal in the economy, it may be substantial for many families who solely rely on the remittances from a family member in the US, talking about non-US citizen. Based on the BSP survey, about 97% of the remittances are spent on food and other household needs. So, nagbigay po sila ng example. Ang halimbawa daw po, the tax for a $100 remittance is only $3.50. So essentially, only 96.5 or $96.50 will be received by the family in the Philippines. Bukod po dyan, ma'am, concern pa rin ng mga Pilipino sa US yung mahigpit na immigration policy ng Trump administration. Are we still pushing po yung earlier plan of the President to meet with President Trump? Wala pa po sa akin nakakarating. Sorry po, magbibigay na lang po ako ng detalye sa susunod. Hindi pa po ako nabigyan ng detalye patungkol dyan. Maraming salamat, Lef. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa PISAC meeting kahapon, Yusek, natalakay po ba yung posibleng job offers sa mga OFW na inire-repatriate from Israel and Hindi po doon napag-usapan in particular kasi meron naman pong ginagawa ang OWA at ang DMW na proyekto para sa mga na-repatriate na mga OFWs natin. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund. At yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. So far, yan po lang ang detalye na maibibigay ko na tulong sa mga kababayan natin na magbabalik. salamat po, Yusek. Maraming salamat, Alvin. Next question, Chloe Hofana, Business World.
Good afternoon po, Yusek. Is the government po reassessing its target economic goal growth po for this year considering the Middle East conflict as well as the American tariffs? Actually, sabi nga nila medyo premature pa kung tatanggalin natin yung balak, yung goal. So far, tignan po natin, nagmo-monitor naman po sila sa bawat mangyayari, pero yung goal pa rin po ng growth natin ay nananatili pa rin, na yun pa rin yung goal. Thank you po. Thank you, Chloe. And last question, Kath Valiente, Manila Times. Good afternoon. Good morning, Papa. Good morning, Yusek. Hingin lang po namin if the President has accepted the resignation of Secretary Anton Lagdameo and follow up din po kung ano na pong update doon kay Secretary Galvez, kay Secretary Gadon, and sa atin din po Presidential Assistant on Maritime Affairs, Andres Centino, kung na-accept na rin po ba yung Wala or pa. rejected. So far, wala pa pong pinaparating sa atin. Kapag ka po mayroong bago na desisyon patungkol po sa mga naghain ng courtesy resignations, ay ipapaabot ko po sa inyo. Pero sa ngayon po ay wala pa. With no more questions, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, umaga naman po ay makakasama natin si DOTR Secretary Vince Dizon via Zoom para bigyan tayo ng detalye tungkol sa iba't ibang usapin sa transportasyon. Magandang umaga, Sec Vince. Magandang umaga, Yusek Claire. Magandang umaga po sa Malacanang Press Corps at sa ating mga kababayan. Magbibigay lang po ng konting updates ang Department of Transportation tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Unang-una po dito, magbibigay po tayo ng update tungkol dito sa ginagawa nating crackdown ng mga illegally operating taxis sa NAIA. Maaalala natin na marami sa mga kababayan natin ang nag-report ng mga pang-aabuso galing sa ating mga taxi drivers sa NAIA na nag-overcharge. So last week po, nung Sabado, sinimulan natin ang crackdown dito sa NAIA. Ang LTO at ang LTFRB as of today ay nakahuli na ng 11 mga taxi na nag-overcharge at iba't ibang mga taxi din na either paso o mali ang ginagamit na prangkisa ng kanilang mga taxi. Lahat ng mga taxi operator na ito ay sinuspindi na habang iniimbestigahan, pati na rin ang pagsuspinde ng mga lisensya ng mga driver. Tuloy-tuloy po tayo dito, araw-araw po ang ginagawang crackdown ngayon ng LTO at LTFRB sa tulong ng Manila International Airport Authority at ng San Miguel Corporation. Importante dito siguro, Ma'am Claire, no, na maintindihan ng mga kababayan natin na napakaklaro po ng direksyon ng ating Pangulo na itong napakatagal ng pang-aabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, kailangan mahinto na. Kaya ngayon po, hindi lamang tayo nagka-crackdown, kundi nakikipag-ugnayan na po tayo sa bagong operator ng NAIA para gumawa ng mas maayos, mas transparent, at mas magandang sistema dyan sa NAIA para maiwasan na itong matagal nang ginagawa against our people. At ang isa pa na importante din, gusto nating malaman ng lahat na ongoing po ang investigation tungkol sa sabwatan ng mga taxi at ng airport police na nauna nang na-report last week. Meron na po tayong 5 tinanggal sa kanilang pwesto at ongoing po ang malalim na investigasyon. Tayo po ay nagpalabas
ng special order na ina-appoint, among others, si Office of Transport Security General Ato Bisnar, na isa sa mga pinakarespetadong retired general ng PNP. Siya ang mag-lead nitong investigation na ito. Katulong si Mia GM Eric Hines. Magbibigay po tayo ng mga updates tungkol dito sa mga susunod na araw at susunod na linggo. Ikalawa po, kahapon, maaalala natin, nagkaroon po ng aberya sa LRT2. Halos 5 oras po ang naging aberya mula Antipolo hanggang Cubao. Marami po sa mga kababayan natin, yung susunod pala. Marami sa mga kababayan po natin ang medyo na-late, hindi nakasakay, at humihingi po tayo ng paumanhin sa kanila. Alam niyo po, napakaluma na po ng mga sistema dito, kaya minsan po talaga meron tayong mga hindi maiiwasang aberya. Kahapon po ay nagkaroon ng problema sa kuryente at mga 5 oras bago ito naayos. Kaya ang ginawa po nating mabilis ay unang-una nagpadala po tayo ng mga bus at van para isakay ang ating mga kababayang na stranded dito sa segment ng LRT2 na to mula Antipolo hanggang Cubao. At ikalawa, linibring sakay na po natin ang buong LRT2 kahapon at buong araw din ngayon. Tulong na lang to sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naaberya. At uulitin po, sa ngalan po ng ating Pangulo, nagmihingi po tayo ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan. Ikatlo po, nabalitaan nyo din po siguro na itong GV Florida na nasangkot dito sa karerahan sa National Highway papuntang Cagayan. Kakasuhan daw po yung nag-upload ng video at kakasuhan ng cybercrime. Ito po yung video, nakikita nyo ngayon. Siguro magandang makita ulit yung video to at kahit natutuman yung sinasabing fast forward ito, nakita naman po natin yung reckless at napakadelikadong ginagawa nitong mga bus ng GV Florida. At para po dun sa nag-upload ng video, inassure po natin siya kahapon na siya po ay poprotektahan ng gobyerno at magbibigay po tayo ng legal assistance sa kanya laban dito sa threat ng GV Florida na kasuhan siya. At gusto din nating sabihin sa lahat ng ating mga kababayan na sinabi na rin ng ating Pangulo na lahat ng mga kababayan natin ay ini-encourage nating mag-upload ng mga video pag meron silang nakikitang abuso. At pag ito ay na-validate ng DOTR, sigurado pong action natin ang mabilis laban dun sa mga ng abuso. Finally po, meron tayong konting updates po tungkol dito sa fuel subsidy. Siguro meron po tayong konting mga slide ata na ipapakita. Ang fuel subsidy po natin sa taong 2025 ay naghahalagang 2.5 billion. Ito po ay intact, hindi pa po nagagamit. Meron din pong 2.5 billion noong 2024. Ito po ay nagamit na, pero meron pong natirang 617 million. Ito pong pondong ito ay pinahanda ng ating Pangulo para immediately natin itong ma-distribute at ma-disperse ayon sa guidelines na nakapaloob sa 2025 budget. At ang guidelines po dito ay simple lang. Kapag po ang global oil price ay umabot ng lumampas ng $80 kada barrel,
immediately po ay gagamitin natin to agad-agad. Noong pong nakaraang araw, ang pinakamataas pong inabot, at ito po ay nakuha natin sa DOE, ang pinakamataas na inabot ng oil price hike sa global market ay $78 per barrel. Hindi pa po siya umabot ng 80. Pero makakasiguro po ang ating transport groups na nakahanda na po ang DOTR, ang DILG at DICT para i-distribute agad ang pondo pagka kinailangan na ito. Siguro pong bibigay tayo ng konting detalye lang tungkol dito. Meron pong mahigit 1 milyong beneficiaries na kasama sa programang ito. Ito po ay kasama ang mga public utility vehicles, kasama na mga bus, ang mga modern jeep, ang mga traditional jeep. Ika-clarify ko pong muli, kinorek po natin ang unang statement ng LTFRB at lahat po ng PUV operators, whether sila ay nag-consolidate o hindi pa, ay kasama sa mga magiging benepisyaryo ng programang ito. Kasama din dyan ang mga tricycles natin, mahigit 700,000. Ang magdidistribute po nito ay ang DILG. Dahil alam naman po natin ang mga tricycle ay under sa ating mga LGUs. At ikatlo po, tutulungan po tayo ng DICT na mag-distribute sa ating mga riders at drivers sa mga ride-hailing applications tulad ng Grab, tulad ng Angkas, Movie, Joyride, etc. Ang iba't iba pong paraan ng pag-distribute ay ipapakita din po natin ngayon. Kasama po dyan ang mga existing Pantawid Pasada cards na hawak na ng marami sa ating mga transport workers. Kasama na rin po ang kanilang mga registered e-wallet, mga GCash at Maya. Kasama din po ang mga bank-to-bank transfer para sa mga nagbigay at na-validate na mga account. At meron din po tayong cash distribution through the Land Bank of the Philippines. So yun lang po, Yusek Claire, sa ating mga partners sa Malacanang Press Corps ang ating update, and open po tayo sa mga ibang katanungan. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Vince. Any questions? Leth Narciso, DCRH. Good morning, Sec. Doon lang po sa aberya sa LRT, binanggit nyo po na makaluma na yung sistemang ginagamit. So ano na po yung ginagawa ng pamahalaan o gagawin para hindi na maulit ito? Alam nyo, hindi ganun kadaling ayusin itong mga sistemang ito. Ang pangmatagalang solusyon talaga dito ay dapat i-PPP na itong mga sistemang ito. Kagaya ng LRT2 at MRT3. Yun talagang pangmatagalang solusyon. Dahil habang ang gobyerno ang nag-ooperate ito, limitado tayo ng budget, limitado din tayo ng ating mga procurement rules. Ibig sabihin niyan, hindi ganun kabilis ang ability natin na mag-ayos nitong mga sistemang ito. Kaya yun talaga ang ultimate solution. Pero ang ginagawa natin ngayon, pinipilit nating mabilis na maayos ang mga aberya, pero nagdagdag na rin, ayon na rin sa utos ng Pangulo, ng mga paraan para kahit papano naman maibsan ng konti yung hirap ng mga kababayan natin kapag nadatnan ng mga ganitong aberya. So, for LRT2, meron tayong plan, IPPP na ito sa susunod na taon. Tinutulungan tayo ng Asian Development Bank, ng International Finance Corporation ng World Bank para mabilisan ng ma-PPP ito. Ang MRT3 naman, tinutulungan tayo ng Asian Development Bank.
para ma-PPP na rin ito at tuloy-tuloy na rin ang maayos na pag-operate at maintain nitong dalawang luma ng linyang ito. Thank you, Leth. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Hi, Sec. Can we expect a speed up of the PUV modernization program to protect ourselves from external shocks like what's happening in the Middle East? Because right now, diba, mostly we're still running on traditional fuel, and the PUV modernization will push us towards electric. Will we expect na mas mabilis ang pag-implement ng PUVMP? We're trying our best to implement this as fast as we can. But as we have already said in the past, ang daming problemang kailangan ayusin dito. And we cannot just fast-track this without addressing those very basic problems, which essentially involve economic viability. Meaning, kailangan natin i-address yung problema ng masyadong mga mahal na vehicles. Kailangan natin i-address yung issue ng lack of spare parts and maintenance. At kailangan din natin i-address yung issue ng limited access to financing. Na yun talagang nagiging problema dahil nga marami sa mga modernized nating mga operators ngayon hirap magbayad ng kanilang mga utang. At ibig sabihin nun lang, nalulugi sila. So, medyo masalimuot tong problemang to. Pipilitin natin, pero we will be making some announcements on the major changes that will be made in the coming weeks. Sir, are we making space in the 2026 budget for the implementation of the PUVMP? Well, there is space there. There are subsidies in place. But the problem is we cannot rely on subsidies alone to modernize our public utility vehicles. This needs to be primarily market-driven, meaning the economics has to make sense. No, meaning, dapat bottom line dito, may insentibo ang mga operator at driver natin na mag-modernize dahil kikita sila. Dahil kung hindi sila kikita, kahit ano pang gawin natin, mahirap ma-incentivize ang mga transport groups natin na mag-modernize. So, there is budget for some subsidy here, as has been given in the past. But that is not a sustainable solution to ultimately modernize. Thank you, Jean. Next question, Ann Soberano. Sec, good morning. May mga panawagan kasi na suspindihin po muna ang value-added tax at saka excise tax sa mga petroleum products dahil nga sa Iran-Israel tension. Do, bumaba naman po yung presyo ng langis sa world market. Pero sa panig po ng Department of Transportation, open po ba kayo sa panukalang amyendahan po ito? At ano po yung posisyon nyo dito, Sec? Thank you. Pasensya na po, ma'am, no? Hindi po ako makakapag-comment dyan, no? Yan po ay nasa purview ng ating economic team. Pero ang masasabi ko lang, ang utos ng Pangulo natin, simple lang. Kapag merong mga nangyayari sa ibang bansa, sa ibang parte ng mundo na wala tayong control at apektado ang ating mga kababayan, kasama na ang transport sector, kailangan umaksyon agad ng gobyerno. At meron naman tayong mga paraan at pondo para dito. Halimbawa na dyan ay yung fuel subsidy program natin. So, ibig sabihin nito, Sec, malamig po kayo sa panukalang... Hindi ko sinabi yon. Okay, lilinawin ko lang, Sec. Okay, thank you. Maginaw yon, wala akong sinabing ganun. Thank you, Ann. Next question, Eden Santos, Net25.
Sec, good morning po regarding po sa fuel subsidy ulit. Sabi po ng Pangulo yesterday, the price of oil has not gone up, so we do not need to talk about the subsidy yet. Pero may staggered price increase po ang mga oil companies. Paano po natin pag-uumpugin ito para naman makasurvive din po yung mga dapat mag-benefits dito sa fuel subsidy? Opo, ang klarong-klaro po kasi ang ang provision ng batas. Pwede kang nating magamit ang fuel subsidy budget pagka pumalo ng $80 ang per barrel ang oil. So, ang sinabi ang ating Pangulo, klarong-klaro, dapat mag-ready tayong lahat. Kapag nangyari ito, dapat mabilis nating ma-distribute ang ating pondo para sa ating mga transport sector members. So yun ang ginagawa po natin. Handa po tayo kasama ng DICT at ng DILG para i-distribute itong agad-agad pagka nangyari itong mataas na increase sa oil prices sa world market. Kahit po merong 5 pesos na pagtaas, although staggered, pero pinakamataas po ito sa history na sa presyo po ng langis. I think naman po, unang-una, napakaganda po ng ginawa ng ating DOE Acting Secretary Sharon Garin. Ayon na rin sa utos ng Pangulo na huwag bibigayin ang ating mga kababayan. So malaking bagay na po yun. And tingin ko naman po, kagaya ng sinabi nyo na rin, nakikita na nating bumababa ang oil price increase. Ang presyo ng oil. Siguro bababa na rin, hopefully in the next few days or weeks, ang local price. Pero ulitin ko, klaro po ang provision ng batas at kailangan po nating sundin. Sec, dun lang po sa issue ng pagbaha, Reminder lang, one question, one Okay, follow-up, please. other lang naman, isingit ko na si DOTR. Hindi ko lang sure kung concerned din po ninyo to Sec. May mga pagbaha po sa mga nakalipas na araw na umulan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinasabi po ng ilang barangay dahil daw po doon sa MRT 7. Ano po ang masasabi nyo dito? Titignan po natin. Makikipagtulungan po tayo sa DPWH kung merong nangyari dahil sa pagpapagawa ng MRT-7. Although, hindi naman po siguro, dahil nasa gitna po ang MRT-7 at ang mga drainage naman natin ay nasa side, nasa outermost lanes. Pero makikipag-ugnayan po tayo sa DPWH. Pero ang importante tingin ko dito is talagang kailangan finally matapos na ang MRT-7 at yun ang pinipilit natin gawin ngayon ayon sa utos ng ating Pangulo na hopefully in the next year and a half to 2 years operational na ang MRT-7. Thank you, Eden. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Meron na po ba mga companies na nag-express na regarding po dun sa plan nila na ipa-privatize yung LRT2 po? Sa pagkakaalam ko, meron ng mga kinausap ang AFC, World Bank, yung ating advisor dyan. Pero siguro, hintayin na lang natin yung kanilang final report. Pero ang pagkakaalam ko, within the year, masisimulan na natin ang proseso dahil ito ay i-build out natin as a PPP. So, very important yan, kasi lumalaki ang ridership ng LRT2, although hindi pa siya kasing taas tulad ng LRT1 at MRT3. Pero dahil na rin sa extension ito hanggang Antipolo at meron tayong pinaplanong extension papuntang pier, papuntang North Harbor, tingin ko kailangan na talaga natin i-PPP ito para maging long term na ng maayos ang operations and maintenance ng LRT2.
Ay, sir. Yung follow-up ko lang po, na-mention niyo po yung expansion. Tapos, makaka-apekto po kaya yung privatization ng LRT2 dun sa plano na expansion ng line at saka dun sa mga programs ng government, yung 1+3, tsaka yung parang 50% discount for students. Kung halimbawang maging siya, operated by private sector. Hindi naman. Kasi subsidy naman talaga yan, no? Yung mga programang yan. At ginagawa na rin natin yan kahit sa LRT1 na privately operated na. So, walang epekto yan. Thank you po, sir. Thank you, Sam. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Secretary. Second, the DOTR assured that the alleged 60-40 extortion scheme between airport police and taxis is not existing anymore. And what new systems are in place to ensure that overcharging incidents are being reported and responded po? Maraming salamat. Alam mo, nakakagulat talaga tong alam naman natin na nangyayari tong overcharging na to. Pero ang sigurong naging nakakagulat na impormasyon na nakuha natin ay itong ang karapalang 60-40 scheme na sa kasalukuyan iniimbestigahan natin. So hindi ko muna masasagot yung tanong mong una dahil na ongoing tayo sa investigasyon natin at iimbestigahan natin yan both on the side ng mga taxi at mga operator at more importantly sa loob mismo ng Airport Police Division ng MIA. So, pabayaan na lang siguro muna natin si General Bisnar at si GM Hines na gawin ang kanilang trabaho. At magre-report tayo kagad sa publiko kapag may resulta na ito. Sir, follow-up na lang po. How many taxes are now calibrated to new flag down rate and how crucial it is po? Sa kasalukuyang minomonitor ng LTFRB yung mga metro ng mga taxi sa airport, no? Hihingi tayo ng report sa kanila kung ilan na ang na-recalibrate o meron ba silang nahuling dinadaya ang metro. Pero lahat po yan at hindi po tayo titigil. No, araw-araw pong nandyan ang LTFRB at LTO ngayon. At sana matakot na itong mga mapang-abusong mga taxi driver at pati na rin yung mga kasabwat nila sa airport police dahil hindi talaga natin titigilan to. Tsaka kung sino man ang mahuli dito, paulit-ulit namin sinasabi, pasensyahan po tayo. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po. Just going back doon sa PPP, doon sa MRT, tsaka sa LRT2, anong in-expect natin na Secretary in terms of service sa riders kapag na-push through itong PPP? And may go signal na ba dito si Pangulong Marcos? Opo, meron na po. No? Alam niyo naman, ang PPP ay isa sa mga napaka-importanting programa ng ating Pangulo. Talagang gusto niyang ma-PPP ang mga infrastructure facilities natin, lalo na yung operations and maintenance, dahil nga naniniwala siya at naniniwala tayo na ang idudulot nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. So, kampante tayo na yan ang mangyayari, pero gusto din nating i-assure ang mga kababayan natin na hindi ibig sabihin na pag nag-PPP tayo, ganun-ganun na lang ang pagtaas ng presyo. Dahil ang gobyerno pa rin ang magre-regulate sa fares ng mga tren natin, kasama na dito ang LRT2 at MRT3. Kaya makakaasa pa rin ang mga kababayan natin na hindi naman ganun magiging kataas ang magiging pamasahe kahit na maging private na ang operator nitong mga train system na ito. Secretary, doon lang sa pagsasampa ng kaso ng Florida Bus Transit doon sa uploader, do you see this as possible harassment
doon Absolutely. sa nag-upload? Absolutely. Harassment yan. No, klarong-klaro. In fact, inutusan ko ng LTFRB na talagang sabihan ang GV Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. Kasi hindi talaga papayagan natin. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo natin na gagawin natin ang lahat para maging safe ang ating mga kababayan sa kalye. At dahil nga dyan, ini-encourage natin ang mga kababayan natin na mag-report ng pang-abuso. Kaya itong harassment na to, hindi natin papayagan ito na gawin against our concerned citizens na ang gusto lang naman mag-report ng pang-abuso para maging safe ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Next question, Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Alam naman na po natin na hanggang ngayon po nakabitin pa po yung pagpapalabas ng fuel subsidy dahil nga po bumaba na yung presyo ng langis sa world market. Pero habang nakabitin po yan, yung ating mga drivers and operators ng public transport ay pumapasan din nitong bigat nung mataas pa rin namang presyo ng langis. Wala po bang chance na papagbigyan yung kanilang hiling na provisional increase sa pamasahe para habang nakabitin yung fuel subsidy, kahit papano mayroon din daw po naman silang mapakinabangan kahit yung piso lang na hirit na provisional increase? Pag-uusapan po natin yan, no? Kasi kailangan, alam nyo naman na kailangan nating balansehin din yung epekto ng pagtaas ng pasahe sa ating mga commuter, sa ating mga kababayan. No, kailangan pag-aralan natin at ibalansin natin ng mabuti yan. So ikukonsulta na po natin yan sa ating economic team para makakuha tayo ng guidance. With no more questions, Yusek Claire. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Sec Vince. Kahapon, June 25, ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Capas Tarlac para pangunahan ang pagsunog sa halos 9.5 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Ikinagalak ng presidente ang agarang pagsira sa mga nakumpiskang kontrabado. Aniya, salot sa lipunan ang ipinagbabawal na gamot. Kaya, nararapat lang na wasto ang pag-dispose nito at hindi na muling ikalat pa. Kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na saksihan ng Pangulo ang pagsunog sa higit 1.5 tons na illegal drugs. Binigyan diin ng Pangulo ang pangako ng administrasyon. Hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi na uubos ang mga malalaking sindikato ng droga. Kahit aabot na sa halagang 62 billion pesos ang nasabat na droga mula 2022, nais pa rin ng Pangulo na gawing mas matagumpay pa ang tinaguriang bloodless war on drugs ng pamahalaan. Kaya ang utos ng Pangulo sa PIDEA at PNP, siguraduhin ang integridad ng lahat ng operasyon mula bypass hanggang proper disposal. Maging mas listo upang maagapan ang pagkalat ng droga sa mga komunidad. Paigtingin pa ang mga operasyon, ngunit panatilihing payapa, makatao, at naaayon sa batas ang laban kontra droga. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas, walang puwang ang illegal drugs. Pinulong kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang private sector at Private Sector Advisory Council, Education and Jobs Sector Group or PISAC upang plantsahin ang mga plano para makamit ang economic objectives ng bansa. Tinalakay sa pagpupulong ang Philippine labor market, semiconductor industry, education at artificial intelligence upskilling para sa mga mag-aaral. Sa ulat ng PISAC, nagkaroon ng 20 simultaneous job fairs nitong Labor Day na nagtala ng 2,285 on-the-spot hires
at 28 simultaneous job fairs naman noong Independence Day, kung saan nakapag-hire ng 2,372 job seekers. Inalatag din ang detalyadong plano para sa enterprise-based education and training for artificial intelligence para maging future-ready ang kabataang Pilipino. Makakatulong ang upscaling initiative gamit ang AI upang mapalawig ang AI literacy sa bansa. Ihahanda rin ang mga empleyado para sa isang AI-powered future at palalakasin ang kapasidad ng bansa hindi lang sa paggamit kundi sa paggawa ng AI systems. Bukod sa upscaling, paiigtingin din ang student work immersion para maagang exposure ng kabataan sa professional work environment. Katuwang ang private sector, patuloy lang ang trabaho at aksyon ng pamahalaan para makamit ang development at economic goals ng bansa. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang umaga para sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.